Let us open our Bible on Ecclesiastes chapter 5 verse 7. Praise the Lord. For in the multitude of dreams and many words there are also diverse vanities, but fear thou God. So may mga tao sa sanglibutang ito na obsessed sa mga panaginip. No? Kung ano yung mga panaginip na kanyang pinapanaginipan, naapektuhan, masyadong affected, masyadong dinidibdib, masyadong binibigyan ng kahulugan, at siya na mismo ang panaginip, yun ang parang naging guide na, naging batas na, naging commandments na. That's wrong. Mali po yan. Dahil sa maraming panaginip, sinabi dito, for in the multitude of dreams and many words, there are also diverse vanities. Hindi lahat panaginip, dahil sa karamihan ng mga panaginip ay meron ding mga walang kabuluhan, yung tinatawag na bunga lang sa katulugon. So huwag tayong maging obsessed sa panaginip. Ang pinaka-importante dito, but fear thou God. Matakot ka sa Panginoong Diyos. Kung ang panaginip ay negative para sa iyo, kung meron ka naman takot sa Diyos, hindi negative ang mag-effect sa buhay mo. Kasi may takot ka sa Diyos eh. You are obedient, you are faithful. Ang magte-take effect pa rin yung pangako ng Diyos. Maybe some dreams will give us warning. That's good for us to be careful. But not meaning to say, diyan ka na luluhod, diyan ka na halos mag-ano. But importante, matakot ka sa Panginoong Diyos. Praise the Lord. Yun ang pinakamalaking impact sa buhay ng tao. Hindi yung maraming panaginip, hindi yun. Bakit? Ano pala yung mga sa karamihan ng panaginip? Basahin natin. Ecclesiastes 5:3. Praise the Lord. For a dream cometh through the multitude of business, and a fool's voice is known by multitude of words. Yan. Kinumpara yan sa fool's voice. Alam mo yung mga nasiraan na ng ulo. Tapos nagsasalita na mag-isa. Ang dami niyang sinasalita na wala namang laman, wala namang batayan, wala namang katotohanan, wala namang patutunguhan. Basta salita lang ng salita. Yan na yung insane, yung nabuang na ba. Punta tayo sa mental hospital, dami dyan. Kanya-kanyang tayo, upo, higa, nagyayaw-yaw, nagasalita ng maraming salita. Pero wala namang laman, wala namang kabuluhan, wala namang batayan, wala namang katotohanan. Basta salita lang ng salita. So ganun din ang panaginip. For a dream cometh through the multitude of business. Daming mga posibleng panaginip ng isang tao. Pero wag mong batayan yan. Huwag ka maging obsessed sa panaginip mo o sa panaginip ng tao patungkol sa iyo. Anyway, yung panaginip na yan, kung warning man yan, dapat matakot ka sa Diyos. At kung panaginip na yan ay matawag nating deception, para ma-deceive ka, matakot ka pa rin sa Diyos. Kasi diyan sa takot sa Panginoong Diyos, walang lugi, walang disadvantage. Praise the Lord. Sure yan. Kaya meron ditong advice, basa. Ecclesiastes 12 verse 12. Praise the Lord. And further, by this, my son, be admonished, of making many books there is no end, and much study is a weariness of the flesh. Yan. Di ba? Sabi dito, anak ko, magpapayo ka sa paggawa ng maraming libro
Walang katapusan. At yan ay sa sobrang study, kahinaan lang yan ng laman, yung bang kapaguran lang yan. So ganon din sa mga panaginip. Kung magbase ka sa panaginip, sarami mo ng panaginip, malito ka na. Sarami mo ng panaginip, hindi mo na alam ano ang paniwalaan mo, ano ang dapat mong ingatan. Huwag yan. Sa maraming mga panaginip, they are diverse vanities. Hindi yan ang dapat nating, hindi tayo maging obsessed sa panaginip na yan. Although may panaginip na galing sa Diyos, malalaman mo na yan kasi matutupad. Tulad nung minsan na naginip ako. Buhay pa si Mami Aurora Algabre at that time. Noong naginip ako. Bikumi, kita ko man si Mami, nakaupo, pero lifeless naman. Wala naman siyang buhay. Mga 10 days after, nung nagla-lunch kami, kasama ni Mami Aurora, sabi niya sa akin, that was lunchtime, Brad Cheat, iampo, i-pray mo na kung kunin man ako ng ating Panginoong Diyos, Panginoong Hesus Kristo, hindi na ako magdaan ng bedridden kasi naawa ako sa mag-alaga sa akin. Hindi kaya basta-basta. Tingnan mo yung mga mayayaman, pag yung kanilang mga lola o ina na tumanda na ng husto, ilalagay na yan sa House of the Aged. Doon na yan sa healthcare, dalhin. Bakit? Mahamper yung trabaho nila, mahamper yung hanap buhay nila. Alam mo naman sa ibang bansa, puro bayad lahat doon. Bawal doon, walang trabaho. Isang oras lang ma-standby ka, malaking kalugihan na yun. Kaya ang tawag nila dyan, time is gold. Hindi basta-basta. So yun ang iniisip ni Mami. Ayaw niya maging burden sa amin, ayaw niya maging pabigat, ayaw niya maging siya sa amin. Pero kami, come what may, willing God. Pero sa kanya lang yung opinion. Hindi na daw siya mag-bedridden, hindi na daw siya alagaan namin. Alam niyo, alas 4 ng hapon, nagkaroon siya ng slight fever. Nag-request siya sa akin, magpa-pray. Ipunta kami sanctuary. Dito, ganito. Prayhan ko siya. Tapos prayer, balik siya doon. Lumakad ha. There is no sign of death at all. Ngayon, may nag-request sa akin, magpakas out ng demons diyan sa Sandawa. Marami daw taning yung bahay nila. Maraming mga kababalaghan ba. So sinama ko si Brad Ching. Punta kami. Siguro nadatnan kami doon ng mga medyo hapon na talaga. Magdidilim na. Dumating yung asawa ko. Bigla, umiiyak. Ang taxi, nakaduster lang, parang emergency talaga. Nagkikwento sa akin, Dad, wala na si Mami. Ganun ba? Uwi kagad kami. Kung ano yung nakita ko sa panaginip na nakaupo siya na lifeless, yun exactly ang bumungad sa akin pagdating ko. Meron ng nireveal ang Diyos na yan ang maging senaryo kung kukunin ko yung aking anak na si Mami. Natupad, nag-grant yung kanyang prayer. Sinabi niya lunch, natupad ng araw na yan, same day. Praise the Lord. Yun, yung panaginip ko natupad. Pero sa raming panaginip, huwag mong bigyan niya ng na diyan ka na mag-angkla, diyan ka na mag-angkor, diyan ka na matakot, diyan ka na manginig, diyan na, wag. Ang importante, yung takot natin sa Diyos, hindi yan ma-divert sa iba. So don't be obsessed of dream, but fear God. Para na rin niyang sa sobra mong daming panaginip, that is just weariness of the flesh. Sa sobra dito, sinabi dito, sa sobrang gawa mo ng maraming books,
Napuno na yung shelves mo ng books. Sobrang study mo sa maraming books. Wala yan. Pwede gani, isa lang yung book mo. Ito lang Bible. Lahat nandyan na. Kasi nandyan yung batas ng Diyos. Kaya nga sinabi dyan, and further, by this, my son, be admonished of making many books, there is no end. Walang katapusan yan. And much study is weariness of the flesh. So ano ngayon ang recommended sa atin? Ano ngayon ang important na dapat nating gawin? Doon tayo mag-focus. Basa. Ecclesiastes 12:13. Praise the Lord. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Diyan tayo maging obsessed kumbaga. Doon ka interested, diyan ka nakapokus. Hindi yung mga diverse vanities of dreams. Hindi. O kaya nagbabase ka sa mga komentaryo ng mga tao, nagbabase ka sa mga critics ng mga tao, nagbabase ka sa mga opinion ng mga tao, wag yan. They are not holy, they are not accurate na magbigay sa iyo ng mga statements. Hindi po. Dito tayo sa salita ng Diyos. Let us hear the conclusion of the whole matter. Imagine whole matter. Ano yung whole matter na yan? Lasting and temporal. Ano yung whole matter na yan? Heaven and earth. Whole matter. Ano yun? Matakot ka sa Diyos. And keep His commandments. So doon tayo sa commandments ng Diyos. Mag-focus. Praise the Lord. Kumbaga pa kay David, through your commandments makes me wiser than mine enemies. Because they are ever with me. Sa commandments nyo, ginawa akong wiser than mine enemies. Because they are ever with me. O di, doon tayo sa commandments kasi yan ang magbibigay sa atin ng wisdom. Para kaya nating lahat i-resist ang mga tukso at i-overcome ang mga trials. So dyan, fear thou God, matakot ka sa Diyos, and keep His commandments, for this is the whole duty of man. God never asks anything. But within the commandments, gawin mo lahat yan. That is your whole duty. That is my whole duty. Amen? Praise the Lord. At yung ating Panginoon na tumitingin, alam niya kung sinong gumagawa sa duty na ibinigay sa mga tao. So anong magiging epekto pag ginawa natin yan? Natakot tayo sa Diyos. We keep His commandments. Bakit kailangan yan? Basa. Ecclesiastes 12:14. Praise the Lord. For God shall bring every work into judgment, with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Yan. So, kailan mangyari na yung gawa mo maging evil? Pag sinabing evil, directed with the devil. Kailan nangyari na gumawa ng evil si Adam and Eve? When they are being directed by the devil. Kailan nangyari ang mga tao naging makasalanan? Influenced by the devil. So, pero yung commandments ng Diyos, pag ginawa natin yan, you're doing good. Dahil it is directed by God. It is commanded by God. So, pag inobey mo ang commandments ng Diyos, which is the good God, you are doing good. So, kailan ka magkaroon ng good works? If you do the commandments of God, the good God. Lahat yan, dadalhin yan sa kahatulan. Yan ang maghahatid sa ating buhay ng resulta or consequence. Diyan tayo dapat maging aware. If you do good, because you keep His commandments, then you will be rewarded for good. If you do evil, because you believe the devil, by disobedience, ano ba ang
pakana ng masamang espiritu sa tao, mag-disobey kayo sa Diyos. Huwag kayong maniwala sa Diyos. Huwag kayong magrespeto sa Diyos. Huwag kayong matakot sa Diyos. Hindi yan totoo ang Diyos. Ako ang magbigay sa inyo ng pleasure. Ako magbigay sa inyo ng gain. Yan si Satanas. So, lahat ng maniwala sa Kanya will be doing evil. Kasi lahat ng instruction ng masamang espiritu sa tao is to violate the commandments of the good God. So, if you have done that is evil, ihatulan ka ng Diyos. So, kailan ba ang Diyos naghatol sa mga gumawa ng masama? Tingnan mo sa langit, hinatulan sila, binagsak sila. Tingnan mo sa baha, hinatulan sila, namatay sila. Tingnan mo ang Sodom and Gomorrah, hinatulan sila, napahamak sila. Until now, the same way, the same judgment of God nangyayari sa mundong ito. Hindi yan nagbago. So, napaka-importante na minsan yung makaka-divert sa tao na gagawa ng masama, na lapastanganin na lang yung kautusan ng Diyos na nalalaman niya. Dahil sa nakikita niya sa mga wicked na nagpa-prosper. Ay, hindi lagi yan sila sumusunod, nagpa-prosper man lagi. Minsan nakalimutan ng tao, bodily exercise profiteth little. What shall it profit a man if you gain the whole world, you lose your own soul? Diyan makikilala ang mga tao pag ikaw na envy sa mga nagpa-prosper na mga makasalanan. Therefore, you are not aftering kingdom of God. You are aftering the pleasures of the world, the gain of this world, the riches of this world, which is in carnality. So, sa buhay natin, pag nandyan yung takot natin sa Panginoong Diyos, we believe all His words. Be spiritual-minded. Be holy, be righteous. Huwag kang mainggit dyan sa mga makasalanan na nagpa-prosper. Basahin natin yan. Anong advice? Proverbs 23:17. Praise the Lord. Let not thine heart envy sinners, but be thou in the fear of the Lord all the day long. Yes. Huwag kang mainggit. Yung puso mo, huwag mainggit sa mga makasalanan. Subalit matakot ka sa Panginoon sa buong araw mo. Buong buhay mo, matakot ka sa Panginoon Diyos. Keep His commandments. Yung mga makasalanan, they don't care the commandments of God. They violate it with all confident. Talagang confident talaga sila. Or with all confidence. Kagawa sila ng pag-violate. Wala silang takot. Doon na yan sisingilin sa paghatol ng Diyos. Hindi pa ngayon. Okay, huwag ka ma-envy. Let not thine heart envy sinners, violators, disobedient, but be thou in the fear of the Lord all the day long, because the fear of the Lord keepeth all His commandments. Yan ang fear of the Lord. So do not, tapos meron pang iba na, bakit yung mga tao na yan nag-aapi sa kapwa? Hindi man lang nagkasakit, hindi man lang naghihirap, inaapi na nga yung mga kapwa niya, nag-o-oppress na nga ng mga tao, sila pa rin yung hayahay ang kinabuhi. Huwag ka rin mainggit sa kanila. Basahin natin yan. Proverbs 3:31. Praise the Lord. Envy thou not the oppressor, and choose none of his ways. Yes, huwag mo siyang gayahin kahit pa mag-prosper siya, kahit pa anong kahayahay na nangyari sa kanyang. Huwag kang mainggit sa kanila. Fear thou God and keep His commandments, sapagkat there is for you from God. O sa palagay na lang natin, hindi ka naging successful sa sanglibotang ito sa material, pero yung spiritual mo, naging successful ka naman. O di praise the Lord. Tingnan mo yung beggar dito. Namatay na lang siya. Pero dahil yung spirituality niya,
online, naka-inline dyan sa katotohanan ng Diyos. Ligtas siya. O pag binigay naman ni Lord Jesus Christ yung pinagkatiwala sa atin sa sanglibutang ito, then handle it with care. Don't be deceived. Yung mensahe last time dito, abound in good works. So, ganun. Last verses, basahin natin. Psalms 37, 1 hanggang 3. Praise the Lord. Fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity, for they shall soon be cut down like the grass, and wither as the green herb. Trust in the Lord and do good, so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Praise Yan. the Lord. Tingnan mo, makita mo yung difference ng mitakot sa Diyos at yung evildoers. Huwag mong kainggitan at huwag kang magalit, huwag kang mainis sa mga evildoers kahit nagpa-prosper sila. Ni mainggit ka man sa mga manggagawa ng masama. For they shall soon be cut off. What is lifespan of this world? But cut down like the grass and wither as the green herb. Matutuyo din yan. Temporary lang. Saglit lang masyado. Trust in the Lord or fear the Lord. Do good. Patuloy ka pa rin sa paggawa ng mabuti sa good God, sa commandments ng good God. Yung nagkukuman sa atin, He is the good God. Pag sinunod mo yan, you are doing good. So shalt thou dwell in the land. See? What land is this? The kingdom of God. At the same time, habang nandito ka sa sanglibutang ito, God will never leave you. Di ka iwanan ng Diyos. And verily, thou shalt be fed. Fed with what? With all benefits, with all blessings, with all His promises na masusunod sa iyo. So, therefore, wag maging obsessed sa panaginip. Praise the Lord. Matakot ka sa Diyos. May mga tao, pag may panaginip, wala na. Nanginginig na sa kanyang panaginip. Parang ang panaginip, yun na yung Panginoon, yun na yung Diyos. Hindi yan Diyos. Ang panaginip, maraming panaginip talaga na diverse vanities. Oh. Di ba, sinabi dyan sa banal na salita ng Diyos, kung ang nasod o ang bayan, papatawa ng Diyos ng kasamaan. Pero yung bayan na yan, nagpakumbaba, nagsisi, hindi itutuloy ng Diyos yung kapahamakan na kanyang gawin na masama sa kanila. So ang takot sa Diyos, that is so much with good benefits. Praise the Lord. So huwag tayong mawala dyan. Focus tayo dyan. And the keeping of His commandments, that is our whole duty. The fear God and keep His commandments. For this is the whole duty of man to God. For every secret thing, whether good or evil, God will bring it into the judgment. Hahatulan tayo lahat ng Diyos. So, napaka-importante ang takot sa Diyos. Yun ang pinaka-vital gawin po natin. Diyan tayo magkaroon ng, yung sinabi diyan, serve God with fear and trembling. Hindi sa panaginip. Amen? Praise the Lord. At kung meron man tayong laging iniisip, commandments ng Diyos. Pag iniisip lagi natin yung commandments ng Diyos, it makes you wise and wiser than your enemies. Tingnan mo yung mga tukso na tatlo na nangyari kay Lord Jesus Christ as our example. Sa tatlong tukso na yan, Jesus never failed to utter the commandments of God. Praise the Lord. Pag sabi ng diablo sa kanya, if thou be the Son of God, turn this stone to bread. Anong sagot ni Jesus? It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. So, meaning to say, don't be careful of your flesh.
who is always wanting, seeking, craving for lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. But rather, let your soul be satisfied with the Word of God. Let your soul be fed with the Word of God. Kaya, priority yung Word of God na yan. And Jesus never turned it into bread. Praise the Lord. Nag-focus pa rin siya doon sa spirituality. Yung inawit natin kanina, it is well with our soul. Second temptation, he was brought to the pinnacle of temple. Nag-quote pa ng verse si Satanas. Kaya minsan si Taning, para tayo ilito, mag-quote ng verse yan. Pero utusan ka sa maling aplikasyon. Tulad yung lolo ko. Bakit ang dami niyang asawa? Parang umabot ata ng pang-ilan niyang babae hanggang namatay siya sa ibang babae. Kasi ang verse niya sa Bible, go into the world and multiply. Mali. Minasagasaan kang batas ng Diyos. O kaya si Taning nagkukot ng verse para ipagawa sa iyo ang mali na aplikasyon. So, sabi ni Lord Jesus, sabi ni Taning sa kanya, if you fall yourself to the ground, it is written, your angels will uphold you, lest maano ka sa bato, mapandol ka sa bato. Sagot ni Jesus, it is written, thou shalt not tempt the Lord thy God. Huwag mong tuksoin ang Diyos. So meaning to say, Satan is the tempter. Quoting sometimes the verse, pushing you to perform wrong application sa salita ng Diyos. Yan ang marami ngayong nangyayari. The most effective tool of Satan to deceive the people is false Christ, false prophets. Yan ang pinaka-effective niya, pang-deceive sa mga tao. So yung ginawa sa second temptation, nag-a-act si Satanas as falsehood na gamit yung Word of God. So hindi lahat nagagamit ng Word of God are true. Si Jesus Christ nagsabi niyan eh, many will come in my name and saying that I am Christ. There will be many false prophets will arise. Not few, many. So, we must be very careful for that. Praise the Lord. Third temptation. Dinala siya doon sa exceeding high mountain. Kung sa Philippines pa, Mount Apo. Kung sa Malaysia pa, Mount Kinabalu. Kung sa Japan pa, Mount Fuji. Yan yung mga mountain na mga vulkan na pag nasa syudad ka, kita mo yung peak sa sobrang taas. Mag-drive kayo dyan sa, sa Coastal Road from town papunta dito. Merong angle dyan na sentro yung Mount Apo, makita mo. So pag nandun ka sa Mount Apo, dungawan ni mo yung syudad. Maunang bukid, gidalhan ni Lucifer o ni Satanas kay Lord Jesus. So, he was brought to the exceeding high mountain and point the city. Look at the cities. I will give all the riches. I will give all the fame. I will give all the pleasures. As long as, condition, bow down yourself before me. See? Kung bigyan ka man lang ng kayamanan by business, by whatever kind of riches of this world, tapos ang condition, i-denounce mo yung true God, tapos doon ka na sa false God, magsamba, wag na lang. Anong sabi ni Lord Jesus? It is written.
only worship the Lord thy God. You are not God. You are not supposed to be worshipped and to be bowed down. So ibig sabihin yan, ang ating Panginoong Hesukristo, He focused on the Word of God, the commandments of God. At may takot siya sa Diyos because He never violate any single commandments of God. Wala siyang i-violate. Amen? Praise the Lord. So therefore, ganun ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Fear God and keep His commandments. Don't be bothered of multitude of dreams or of many words. Minsan, marami ka nang marinig negative against you. Sobrang dami na, dumadami na yung mga tao na nakikipag-connive sa mga nagsasalita sa inyo against. Huwag kang mabahala dyan. They are not the judge. They are not the one will give you the result of what you have done. It's God. Kaya nga maliwanag dyan, in making many books without end, much study weariness of the flesh, but be admonished. Ito ang gawin mo. Fear God and keep His commandments. This is the whole duty of man unto God, because God will bring all works, either good or evil, into the judgment. So it's still God will be the one to judge us. Not men, not people, not the masses. So ganun ka-importante. Don't be affected with any multitude of words against you. Praise the Lord. Pero sa Bible, even a single word, don't violate it. There is a consequence if you violate it. Doon tayo lagi mag-focus. Doon tayo lagi mag-meditate. Doon tayo lagi maging concerned. Doon tayo lagi maging obsessed, kumbaga pa. Doon tayo nauuhaw, doon tayo nagagalak, doon tayo nagbabase, doon tayo natatakot, doon tayo naniniwala. Diyan lahat. Hindi sa multitude of words and dreams. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.